pong ating ginawa ngayon, yun po ay hindi basta lamang nating ginawa. I do believe tayo po yung nananampalataya na yun pong ating sinabi ay magkakaroon ng kaganapan, no? Ang ating pong Diyos na buhay, pag nire-release po niya ang kanyang pananampalataya, ibinubukas po niya ang kanyang bibig. Kaya yun po ay ating sinambit upang ito po yung magkaroon ng kaganapan. Nire-release din po natin ito. Amen po ba? Kapag nakikita mo yung mga kapatid mo na kuminsan ay wala sa loob ng gawain, ito po yung nakakalungkot, no? Subalit, mas nakakalungkot po yung tumawag at ang sinabi sa iyo ay hindi po siya makakarating, no? Kaya na pong madaling araw ay may kapatid na nag-text na siya raw po hindi makakarating. Alam niyo po, ako po yung antok pero nawala yung aking antok at siguro mga 1.5 hours akong hindi nakatulog. Subalit, sadya pong napakabuti ng Panginoon, no? Amen po ba? Amen. Dapat po ay hindi ako ang tatay ngayong umaga. Kasi po, sa maagang oras po nang ito nagdaang linggo, kami po ni Pastor Luis ay nag-uusap. Ang sabi po niya sa akin kung pwede raw po akong tumayo sa kanila. Ang sabi ko po ay walang problema. Subalit, pwede po bang mag-swap na lang tayo? At ang sabi po niya ay oo. Subalit, nung dumating po yung hapon ay tumawag po siya sa akin at ang sabi po niya ay mag-swap na lang ulit daw kami. Marami po tayong manggagawa, subalit yung iba po ay hindi natin bigyan ng schedule kasi po hindi po sila available. Subalit, sadya po mabuti ang Panginoon kasi po nung ibigay ng Panginoon itong minsaheng ito, actually ito po yung pangalawang bahagi ng pinag-aaralan natin last time, no? Ang pangalan po ng series na ito ay pinamagatan kong All Things Are Possible to Him That Believe It. The last time po tayo po ay nag-aaral patungkol sa why nothing is impossible to those who believe. Ngayon po pag-aaralan natin sa umagang ito, why nothing is impossible with God. Bago ko pa lang pong ituro yung unang bahagi nito, ako po ay medyo nahihirapan. Tinatanong ko ang Panginoon, alin ba talaga ang dapat mauna dito? Subalit, narapat po ng Panginoon na mauna yung isa, kaya nga po yung pangalawa. Muli ko pong uulitin yung ibig sabihin ng impossible, no? It means not possible, incapable of being or happening, unable to be performed or effective, an impossible assignment, or it is difficult, beyond reason or propriety, an impossible situation. Mahirap magkaroon ng kaganapan. A lot of people, no? Hindi lamang po yung talagang mananampalataya, no? Maging yung hindi mananampalataya. Pag nasabing, it is impossible, ito po yung napakahirap. Karaniwan po, sila or tayo ay immediately nag-give up na. No? Kasi sabi natin, bakit pa kung mag-aaksaya ng panahon, wala din namang mangyayari. Tama po ba? Pero hindi po niya alam, hindi po natin alam, doon po sa ating binigkas na yon, doon pa lamang po ay tayo ay natalo na, no? If you will give up, then totally, ikaw ay talo na, no? But if you will not give up, you will stay on the game. Nakikita niyo po ba? Amen po ba? I remember one time, no? During the height of our, one of our trials, while I'm walking on the street, the Spirit of God ay nagsalita sa aking espiritu at ang sabi niya, faith never give up. Faith never give up. Ito nga po ay totoo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, no? Sa Psalms 37 verse 25, I have been young, and now I am old. Siya daw po ay naging bata, at ngayon po siya ay matanda na. Yet, have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread.
wala daw po siyang nakita, no? Na taong matuwid. Ang sabi po ng Psalms, ang sabi ni David, no? Na taong matuwid na pinabayaan ng Diyos. Ang sabi ko nga po, kapag ikaw ay pinabayaan ng Diyos, ikaw pa lamang ang una kong makikitang righteous na pinabayaan ng Diyos. Mga kapatid, ito pong November, October, December, meron po tayong kapatiran sa ibang simbahan. Ano? Siya po isang pastor at siya po ay tinanggalan ng trabaho. Ayaw din po siyang i-release at kailangan na siyang umuwi pagkatapos na marin yung ang kanyang passport. Ang sabi ko doon sa kapatiran, hindi po mismo sa kanya, doon sa kasama niya sa simbahan, sabi ko, kapag siya ay pinabayaan ng Diyos, siya pa lamang ang una kong taong nakitang pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po ang nangyari, bago natapos itong taong ito, siya po ay tinawagan at pinag-report sa opisina at siya po ay pumapasok na ulit. See, really, hindi tayo pababayaan ng Diyos, no? Kung tayo ay mananatili, kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanya. Another question is, meron na ba kayong taong nabalita, taong nanampalataya sa Diyos, naniwala at nanampalataya sa isang bagay na ito hindi nagkaroon ng kaganapan? Maaari may sasagot sa inyo ang kalahati meron po. Yung kalahati naman ay wala po. Kasi ang pagkakaintindi natin, pag ang isang tao ay naniniwala at nananampalataya, and after a while, hindi ito nagkaroon ng kaganapan, yung pananampalataya, yung faith niya ay nawalan ng halaga. Alam niyo po ba, ito po ay hindi totoo. Yung faith niya, yung pinapanampalataya niya, hindi nagkaroon ng kaganapan, hindi dahil ang Diyos ay may problema, siya po ay may problema. Maaaring sa oras na ito, tayo po yung faith. Subalit na tayo lumabas sa lugar na ito, dumaan ng 1 araw, 2 araw, 3 linggo, 1 taon, 5 taon, tayo nag-give up na at ang sabi mo, hindi ito nag-work sa aking buhay. So, ang sunod na sabi mo, ang faith ay nag-fail sa aking buhay. No. Definitely no. Prayer request ay napakahalaga po. Subalit kung ang mapapagsabihan mo ng prayer request mo ay after a while ay mag-aalinlangan, it's better na huwag kang humingi ng prayer request. Siguro, 2 o 3 tao lamang ang nakakaalam ng pinag-pray po namin 2 weeks ago. Kasi po ang aking ikama ay inililipat pa yung sponsorship ko. At ang sabi ng aking old sponsor ay pagkukuha ko ng exit re-entry, kapag ito'y naipasok na sa Jawasat yung pagka-transfer, baka magkakaproblema daw po ako. So in that case, hindi makakauwi si John hanggat hindi na ta-transfer ang aking sponsorship. Subalit, ako po'y nananampalataya, nanalangin na po kami. At from time to time, ako po'y nagpa-fasting. At ito po'y regular sa aking buhay, no? Kaya may problema o wala, tuloy-tuloy po ito. Kaya may gawain o wala, ito po ay tuloy-tuloy, no? So, ibinigay ko rin po yung request do sa aking old sponsor. Bagamat ito po, yung aking panibago kong sponsor, ay naandun na po sa Jawasat yung papeles, inaasikaso na nila. Hindi ko po inalintana yung sinasabi nilang problemang yon na posibleng mangyari. At every time na ako itatawagan, sabi nila ay after 2 days, after 1 day. Si John po ialis na ng Sunday. Ang sabi po nung last Wednesday bago yung Sunday na yon ay 2 araw pa daw late. At the way na nagsasalita siya ay walang kasiguraduhan. Subalit, alam ng Panginoon kung paano yung paniniwala at ng patataya namin na ito po ay magkakaroon ng kaganapan at hindi po madidelay yung pag-uwi ng bata. Nang ako po ay matulog nung Friday, sabi ko po kayo pupunta doon sa aking old sponsor at
para makuha na yung kanyang re-entry. Alam ng Panginoon na tayo yung nag-aral patungkol sa faith last Friday. Alam niyo po, madaling araw ako po yung nanaginip. At nakita ko po yung exit re-entry. Ang una ko pong nakita ay si King. Nakalagay yung exit re-entry niya. Sabi ko, bakit ganito? Sabi ko sa panaginip, ay si Jan ang uuwi. Maya-maya po, bumukas yung pagsampahin na. Bumukas po sa panaginip ko. Nakita ko naman po ay yung exit re-entry ni Jan. No? At ang kita ko po sa panaginip ko, ang kanya pong larawan ay yung larawan pa nung siya ay bata pa. Kaya po nung magising, I know na ipinakita na niyang Panginoon sa akin yung magaganap sa araw na yun. So pumunta po ako ng aking old sponsor at by 10 o'clock, kung hindi po ako nagkakamali yun, ay eksakto, ay nakuha ko na po yung exit re-entry niya. So, purihin po ang Panginoon, no? Pag kayo po ay naniniwala at nananampalataya, huwag niyo pong papakinggan ng anumang negative na inyong maririnig at makikita at mararamdaman sa inyong buhay. No? We should not be moved for what we see and what we feel. We should only be moved for what we believe. No? Yan po yung palagi niyong maririnig kay Smith Wigglesworth at Kenneth Hagin. Which is totoo po. Pag tayo po yung na-move ng inyong mga nakikita, then, tapos na po ang lahat. Why nothing is impossible with God? Bakit nga ba? I said, because He is God. Number one, because He said it. Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Kung ito po inyong babasahin, yung po sa naunang talata, naunang verse, si Elizabeth po ay baog, siya po ay nagkanak at 6 na buwan na siyang nagdadalang tao that time. Pag binasa mo po sa baba, si Mary naman ay nagdadalang tao kay Jesus Christ sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang sabi ng Diyos, dito sa Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Pag binasa mo po yung Matthew 19:26, ito rin po ang sinasabi dito. No? Wala pong imposible sa Diyos. Sabi ko sa inyo, sasalubungin natin ang bagong taon with a big bang of faith. No? Pag natapos po natin itong series na ito po yung matatapos na sa araw na ito, alam ko po na patuloy na tataas at tataas ang inyong pananampalataya. Amen po ba? Amen. So wala pong imposible sa ating Diyos na buhay. Handa po ba kayong manatili hanggang mamaya? Amen. Amen. Bago po tayo lumipat sa number 2, meron po akong bagay na gustong mabili sa internet. Yung po, isa kapatid natin, ilang beses ko na siyang pinakiusapan. Subalit ang sabi ng Amazon, this is not allowed in Saudi Arabia. So yung aking kapatid sa Pilipinas, sabi ko siya ay nasa Pilipinas, siya naman po ang pinakiusapan ko. Wala rin pong mangyari. At sabi, hindi available. Iba't ibang klase, sometimes hindi niya makita. Pero ito po available, I do believe. Kung titingnan ko po yung mga sitwasyon, ay parang imposible na at talagang mag-give up ako. But then, yung pong wisdom na pinagkakalab sa atin ng Panginoon, yan po ay napakainam. Habang ako po ay bago magbakasyon, tayo ng Christmas vacation, ako po naglalakad sa opisina and then biglang naalala ko, meron nga pala akong mga ka-opisina na taga England. So bakit hindi ko sila pakiusapan? So immediately kinausap ko sila. Sabi niya, walang problema. After an hour, sabi niya, I placed the order already. Maaaring hindi sa pagbalik kong ito madadala.
at sa susunod pa kasi alanganin na kasi holiday at Christmas season. But I believe in my heart na ito makakasama niya pagbalik niya dito. And that day na siya ay dumating, ako po ay nagpa-fasting at bago natapos yung aking fasting, ay inabot na po niya sa akin. So sadya pong napakabuti ng Panginoon. No? Bago tayo lumipat sa number 2, mga kapatid, sa unang bagay na kung saan na kayo ay nanampalataya sa Diyos isang bagay, kung paano kayo pinagtagumpay sa bagay na yon, sa mga susunod yung tagumpay, ganoon din lamang ang gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa iba't iba lamang kaparaanan. Maliit man o malaki. Alam niyo po, kung ako po yung magpapatotoo at gagamitin kong halimbawa dito sa una pa lamang, tayo po hindi matatapos ngayong araw na ito. So, balik tayo po ililipat sa pangalawa. Why nothing is impossible with God? Because He is not a man that He should lie. Sabi po ng Numbers chapter 23, verse 19. Basahin po natin. Ito po ang sinasabi dito. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, and shall not do it? Or hath He spoken, and shall He not make it good? Sa Tagalog po, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Nothing is impossible with God because He is not a man that He should lie. Hindi po siya magsisinungaling. Kapag sinabi po niya ang isang bagay, ito po yung magkakaroon ng kaganapan. Kaya nga po, kapag sinabi ng Diyos sa Philippians, My God shall supply all my needs according to His riches in glory through Christ Jesus. Ito po ay totoo. Kung kayo po ngayon ay nangangailangan ng pagkain o pang-tuition ng inyong anak o whatever, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, sabi mo sa iyong salita, sa Philippians 4:19, isusupply mo ang lahat ng aking pangangailangan. Panginoon, patunayan mo sa akin ito. Sa tingin niyo ba, hindi kayo diringgin ng Diyos? Kung kayo lalapit na may pananampalataya sa Kanya? No? Just always remember, no? Hebrews chapter 11, verse 6. It is impossible for man to please God without faith. Yun lang po laging dapat nasa unahan natin, no? So, ang Panginoon po ay hindi sinungaling kapag sinabi po niya, ito ay kanyang, ano pong gagawin niya? Ito po ay kanyang gagawin. No? Ang ating pong testing and trials in life, ito po ay open book. Buksan mo lamang ang iyong Biblia, makikita mo sinasabi ng Diyos patungkol sa iyong problema. Kung may sakit ka, sabi niya sa 2 Peter 2:20, 2 Peter 1:20, 1:24 yata yun. Ang sabi niya, by His stripes, we are healed. Ito po yung makikita rin natin sa Isaiah chapter 53, verse 4 and 5. No? Number 3, why nothing is impossible to Him? Why nothing is impossible with God? Because there has not failed one word of all His good promise. Ito po yung makikita natin sa 1 Kings. Chapter 8, verse 56. Unang hari. Saan po natin ito? Basahin po natin sa oras na ito. Chapter 8, verse 56. Ang sabi po dito, Blessed be the Lord that hath given rest unto His people, Israel. According to all that He promised, there has not failed one word of all His good promise. See? Wala po isa man sa Kanyang magagandang pangako ang nag-fail. Which He promised by the hand of Moses, His servant,
Sa Tagalog po, purihin ang Panginoon na nagbibigay kapahingahan sa kanyang bayang Israel. Ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, walang nagkulang sa isang salita sa lahat niyang mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Moses na kanyang lingkod. Maliwanag po ba? Ang ibig sabihin, lahat ng sinabi ng Diyos dito sa Biblia, lahat ng kanyang pangako, ito po ay nagkakaroon ng kaganapan. Ito'y naganap na, ito'y magaganap pa, at muling-muling magaganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Palagi ko pong sinasabi, no? Pag ito po'y hindi nagkakaroon ng kaganapan sa ating buhay, ito pong salita ng Diyos ay hindi totoo. But then, pag sinabi mo na yan sa Diyos na, Panginoon, pag itong bagay na ito na nakasulat sa iyong salita ay hindi nagkaroon ng kaganapan sa aking buhay, immediately gagalaw ang ating Diyos sa ating buhay. Ang banal na Espiritu ay mangungusap sa atin. At immediately, isasend niya yung mga ministering angels upang magkaroon ng kaganapan. Yung mga bagay na kung saan ay hinihingi natin at kailangan natin sa Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Hindi po papayag ang ating Diyos na sa kapanahonan natin pa magaganap na ang kanyang salita ay magpipig. Huh? Kasi tatanungin naman yun, bakit po maraming tao ang hindi tumatanggap sa Diyos? Ang sabi ng Hosea, my people is being destroyed because of lack of knowledge. Kung hindi nila alam ito, paano? No? Ang pag-alisin na po natin sa ating isipan na sinasabi natin, pag yan ay sa akin, yan ay sa akin, ano man ang mangyari. Well, sometimes ito po yung mangyayari, pero sometimes hindi. Pero kung tatayuan nyo yung pangako ng Diyos, na ito, aangkinin nyo yung pangako ng Diyos, at kayo po ay mag-move, sigurado, makukuha nyo yan. Maraming tao nagpipail. Bakit? Sa isang dahilanan. They cannot decide. Huh? Decision pa lang ay hindi na nila magawa. So hindi rin po alam ng ating Panginoon kung saan siya dadako, sa kaliwa o sa kanan. Subalit pag dinesisyonan mo na, dito na ako sa kanan, alam ng Diyos na doon ka nananampalataya. At yung pananampalataya mong yun, iyon na yun. Ang sabi ng iba, well, hayaan natin ang Panginoon ang manguna. Wala pong masama doon. Pero kung gusto mong mamadali ang mga bagay, you have to decide. No? Iginagalang po ng Diyos ang ating desisyon. Subalit siya po ang nagbibigay ng kaganapan sa anumang ating desisyon sa buhay. Amen po ba? I know a lot of people, no? Gusto nilang umalis sa Saudi Arabia. Subalit, ayaw nilang umalis sa Saudi Arabia. Because they cannot decide. They have a lot of good opportunities outside Saudi Arabia. But then, decision pa lang ay hindi na nila magawa. Kayo po ba ay decided na talagang kayo maniniwala at mananampalataya at susunod sa ating Diyos na buhay? Amen. Narinig po kayo ng Diyos. Hindi po kayo sa akin nag-amen. Number 4. Why nothing is impossible with God? Because He watched over His word to come to pass. No? In Jeremiah chapter 1 verse 12, Amplified Version, it says, Then said the Lord to me, You have sinned well, for I am alert and active, watching over my word to perform it. Ano po ba ang ating ginagawa sa ating mga anak? Di po ba minamasdan natin sila, no? Let's say nasa playground po yan.
hinahayaan natin sila maglaro, no? But then, pag sila po ay may nagagawang hindi maganda or maaaring sila po ay masaktan, sila po ay ating inaayos, no? Amen po ba? Inaayos po natin sila. Ang ating pong Diyos, kapag tinayuan po natin yung kanyang salita, at nakita niyang talaga namang nananampalataya ka, tinitingnan niya, minamasdan kanya, nakasama ang kanyang salita, at pag ikaw ay namamali ng landas, ikaw ay kanyang pinipihit at tinutuwid upang yung mga imposibleng bagay sa iyong buhay ay magkaroon ng kaganapan. So, balit tandaan niyo mga kapatid, no? Maliit ka man, ordinaryo ka mang attendee ng Jesus Lord Church, ikaw man ay elders, ikaw man ay namumuna ng isang ministeryo, ikaw man ay pastor, ano man ang iyong kalagayan sa buhay, tatandaan nyo, kailangan tayo marunong magpaturo sa Diyos. Maging ating sarili po, kailangan magpapaturo sa Diyos. Otherwise, hindi niya tayo maituwid ng landas, no? Hindi natin makikita yung sinasabi dito sa Jeremiah, no? Na He watched over His word to come to pass in our life. Alam niyo po ba? From time to time, tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay nagigising sa katotohanan. At ito po habang ito po ating minay-meditate, pumapasok sa ating espiritu. Minamasdan po ng Diyos, ang salitang yan ng Diyos, kung paano yung magkakaroon ng kaganapan sa ating buhay. As long na tayo po ay nagpapaturo at nagpapagabay sa banal na espiritu at hindi sa ating sarili pag-iisip. Amen po ba? So, He watched over His word to come to pass in our life. That's why nothing is impossible with God. Bago po tayo lumipat sa number 5. Sa number 5 ay, kita niyo po yung, let's say, gawin ko na lang pong halimbawa sa inyo, sa factory. Kaya yung pigawa ng sasakyan o gamot. No? Meron pong QC dyan, no? Quality control. Talaga pong tinitingnan nila na paglabas niyan, ito po'y walang defect. Kasi otherwise, ito po ay ibabalik ng mga bibili. At ito po ay magiging kalugihan doon sa mga manufacturer. Hindi lamang po yan. Ito po ay magiging kasiraan ng kumpanyang gumagawa ng gamot o ng sasakyan. At ito rin po ay kaya minamasdan ng Panginoon ng kanyang salita sa ating buhay upang ito po ay maging hindi po magiging magandang halimbawa na sasabihin, iyan ba yung born again na yan? Iyan ba yung sumusunod sa Diyos? Bakit ganyan ang buhay niyan? Bakit ipa ganyan-ganyan? Ang gusto po ng Diyos, maging tayo ay magandang halimbawang patotoo. Maging ilaw ng mundong ito. Kaya po talagang minamasdan niya ang kanyang salita na magkaroon ng kaganapan sa ating buhay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pasako na po tayo sa number 5. Why nothing is impossible with God? Because He is a faithful God. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful by whom ye were called unto fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. In Deuteronomy chapter 7 verse 9, ang sabi po dito, now therefore, that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. See? Ang sabi po dito, He keepeth covenant and mercy with them that love Him. Mahal po ba natin ang ating Panginoong buhay? Kinikip po ba natin yung kanyang commandments? Hindi na po yung 10 commandments, no? Love thy neighbor. Ito po ay nakapaloob na ditong lahat. No? At ang sabi niya,
The faithful God which keepeth covenant. Kung ang ating pong Diyos ay tapat, na talaga naman po siya ay tapat, at ang sabi niya, kinikip niya yung kanyang mga pangako, sigurado tayo na anuman sa ating paglapit sa Kanya, anuman yung ating hihilingin sa Kanya, ito po ay magkakaroon ng kaganapan according to His will. No? Amen po ba? Uulitin ko po mga kapatid. Ito po ang ating pinag-aaralang salita ng Diyos. Ito po ay regardless of our educational background. No? Nakapag-aral man tayo, hindi. Nakapagtapos man tayo, hindi. Mayaman man tayo, mahirap. Maliit man kayo o malaki. Ang salita po ng Diyos ay buhay. At ito po ay magbibigay ng kaganapan sa inyong buhay. At ito po ay magiging walang imposible sa inyong buhay habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagsunod sa ating buhay na Diyos. Amen? Ang tao po, meron po ako mga kilalang tao, no? Subalit sila po'y iilan. Na kapag sinabi po nila, ito po'y kanilang ginagawa. At sila nga po ay medyo maingat magsalita. No? Can you imagine, ilan tayo sa lugar na ito? Kung hindi po ako nagkakamali, more than 30 tayo. No? Kung lahat tayo, pag sinabi natin, ito yung ating gagawin. Can you imagine yung impact na ating gagawin? No? Mababalitaan. No? Dito pala tayo sa JL, no? Sa lahat ng distrito, yung mga taga-district 5, pag sinabi nila, ito yung ginagawa nila. Subalit, bibihira lamang sila magsalita. No? Maraming tao, maraming lumalabas sa bibig. No? Maraming mga bubulaklak na sinasabi. Subalit, may nabibilang mo kung ilan lamang sa mga sinabi niya ang nagkakaroon ng kaganapan. No? Kasi hindi nila iniisip. Basta, dire-diretso na lang. No? Binigyan tayo ng wisdom ng knowledge ng Panginoon. Ito yung ating gamitin. No? Kasi, maging halimbawa natin ng ating Diyos na pag kanyang sinabi, ito yung kanyang gagawin. Maging halimbawa natin ng ating Diyos na isa siyang isang tapat na Diyos. Maging isa din tayong tapat na lingkod ng Diyos. No? Na ikinikip din natin yung anuman yung ating promise or covenant. Amen po ba? Alam niyo po ba pag ganito ang nangyari sa inyong buhay, ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak, sila po ay matitrain din the way kayo po ay kung paano nyo kinikip yung inyong sinabi. No? Alam niyo po ba yung mga taong ganyan? Pag binuksan po nila ang kanilang mga bibig, it is very, very powerful. No? Una po akong nakamit ng taong ganyan nung ako'y high school. Instructor namin. At sabi niya, siya po'y talagang madalang lamang magsalita. Subalit sabi niya, pag sinabi ko, ito yung ginagawa ko. Ngayon po ay ini-encourage ko kayo. Gayahin po natin ang ating Diyos na buhay. Na pag sinabi po niya, ito po yung kanyang gagawin. No? Tayo pag minsan nag-oo na tayo, tapos hindi ka pa darating, hindi ka man lang mag-text, no? Pag tinawagan, hindi pa sasagutin yung telepono. Sa mga tao pong marunong umintindi, wala po, bali-wala po yan. Hindi po nila iindahin yan. Subalit, kung ang tama pong kapalagayan dyan ay kailangan po tayo po ay mag-respond, no? Ano man po ang ating kalagayan sa buhay, kung pagka meron pong kahalagahan yung ating sinabi, ika nga ay yung taong yan, pag sinabi niyan ay ginagawa niyan, at maging inyo pong inyong kausap, sila po'y maapektuhan. Sila po'y hindi makikipag-usap sa inyo ng, sige nga, gagawin natin yan, tapos hindi sila darating, hindi na po sila ganon. Alam niyo, darating ka, so, pag nakipag-usap siya sa'yo, pagkamat ang ugali niya ay hindi siya dumarating pag nakipag-usap siya po ay darating. Eventually siya ay mahahawa.
Ang aking pong may bahay nung siya po ay hindi ko pa asawa, minsan ko lang po siya hindi sinipot noon. Dahil ako po inabot ng bagyo sa Batangas, ay wala pa pong telepono, hindi pa po uso ang cellphone noon. Pumaha po at ang sabi ng aking magulang ay huwag daw po akong lumuwas sa Maynila. Sa isang banda po ay ako po'y sumunod din sa Diyos kasi di ba sabi po, tayo daw po ay kailangan sumusunod sa ating magulang para humaba ang ating buhay. Subalit siya po ay naghintay ng matagal. But yun lang po ang una at huling nangyari sa amin na hindi ako sumipot sa aming usapan. Isipin niyo po ang inyong kalagayan sa oras na ito. Ilang beses na kayo hindi sumipot sa inyong mga kausap. Ilang beses na kayong hindi nag-respond sa inyong mga kausap. Then, sabihin natin, Panginoon, bakit mo ka hindi yato totoo ang inyong salita? Bakit ito hindi nagkakaroon ng kaganapan sa aking buhay? Nothing is impossible with God. As long as you believe, as long as you abide in Him, walang imposible sa Kanya. As long na alam mo ang Kanyang salita patungkol sa iyong sitwasyon, nothing, really nothing is impossible with God. Amen po ba? Number 6. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For all the promises of God in Him are yes and Him. Amen. Kung mapapansin niyo po, parang ilang beses na niyang inulit sa ating pag-aaral ang bagay na ito. That all His promises in Him are yes and Him. Ang ating pong magulang, pag yan po yung nagbibilin sa atin na makalimang beses, sometimes 7 beses, sometimes isang dosena na nga, inuulit-ulit lagi. Louie, huwag kang dadaan sa lugar na yan, baka ikaw ay makagat ng aso. Palagi niya sinasabi. Anong ibig sabihin nun? Ito ay napaka-importante ipinapaalala sa inyo. Ganyan din po ang ating Diyos na buhay. Kapag inuulit-ulit lagi niya ang isang bagay, ibig sabihin, ito ay napaka-importante, ito ay kailangan at dapat mong sundin. Otherwise, something which is not good is going to happen kapag hindi ka sumunod sa Kanya. Tapos sasabihin natin, sabi ng Diyos, hindi niya ako pumabayaan. Sinabihan ka na ng Diyos. No? Ang sabi sa iyo ng Diyos, huwag kang pupunta doon sa McDonald's, huwag kang kakain ngayon. Kasi may mangyayari ngayon. Ang sabi mo naman, iingatan ako ng Diyos ng Kanyang mga anghel. Pumunta ka doon, kumain ka doon, pagkatapos sumabog yung McDonald's. Hindi ka nga namatay, ikaw ay nagalusan lang, subalit yung shock na inabot mo, hindi maaalala mo sa mahabang panahon. Tayo po iingatan ng Diyos at walang imposible sa Diyos. Subalit, makinig po tayo sa tinig ng Diyos. No? Alalahanin po natin na lahat na pinaalala sa atin ng Diyos, lahat ng pangako ng Diyos ay yes and amen. Kung all the promises of God is yes and amen, hindi po dapat tayo ay naghihirap, hindi po dapat tayo ay may sakit, hindi po dapat tayo kung saan ay hindi makausad, hindi po dapat na kung saan mayroon tayong hinihingi hanggang ngayon ay wala pang kaganapan. Nakukuha niyo po ba? Maaaring mayroon kayong ipinapanalangin na kung saan nag-give up ka na. I do believe. Ito po yung nangyari sa akin at siguradong ito yung nangyari din sa inyo. Kung gusto niyo pa pang ituloy yung inyong ipinapanalangin at gusto pa niyo magkaroon ito ng kaganapan sa inyong buhay, kung saan niyo siya iniwanan, doon muli siya damputin. At doon ko mag-umpisa ng iyong pananampalataya. No? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Parang napakatahimik yung mga kapatid. Ibig sabihin ba niyan talagang nakikinig kayo? Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan pa sa Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. Bago po tumayo, dumako sa panghuli.
Sabi nga po ni Kanar Singh, palagi po siya may 3 points lang o kaya 2 points. Ang paborito kong points ay yung numero ng Panginoon na 7. Subalit kung minsan, ito po yung sumusobra, no? Yung pag-aaral po natin last time, alam niyo po ba, habang ako'y nasa bahay, habang ako'y naalala ko yung pag-aaral natin, ito po yung in-upgrade ng Panginoon, no? Kung ito'y 11, ngayon po yung 13 na. Habang kayo po yung nakikinig ng salita ng Diyos, at ako po ay nagsasalita, ako man po ay natututo rin, ano? Number 7. Buksan po natin yung Jeremiah, chapter 32, verse 27. Ang sabi po dito, why nothing is impossible with God? Because nothing is too hard for the Lord. Jeremiah 32:27, ang sabi dito, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Usahin po natin sa wikang Tagalog. Narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin. Iyan ang sabi niya. Kapag pinuntahan po natin yung Genesis chapter 18 verse 14 sa King James Version, is anything too hard for the Lord? Pag binasa mo pa yung pababa, ang sabi doon, sa ganito ring panahon, ako'y babalik at magdadalang tao si Sarah. No? Kung tatandaan po natin yung pangako ng Diyos kay Abraham at kay Sarah, ito po'y dumating nung siya po ay 75 years old. Nagkaroon ng kaganapan ito noong, if I'm not mistaken, 99 years old na. See, almost 25 years. And then, yung mga tao, 5 taon pa lang, 10 taon pa lang, hindi sila nagkakaanak. Sila ay nanghihinawan. Walang bagay na mahirap sa Diyos na buhay. Amen po ba? And if you will notice, that time ang pangalan pa ni Abraham is Abram. Matagal ng panahon, sabi nga po, ang akala po natin ang Diyos ay walang problema. Sabihin niyo naman, mukhang bago yata po yung narinig kong yan. Bigyan ko lang po kayo ng halimbawa sa panahon ng ni Abraham. Sa palagay niyo po ba, gusto ng Diyos na magtagal bago magkaroon ng kaganapan yung kanyang sinabi kay Abraham na siya ay magkakaroon ng anak? Actually, ito po yung huwag na huwag niyang gagawin. Ang ginawa ni Sarah ay tinulungan niya ang Diyos upang magkaroon ng kaganapan na magkaroon sila ng anak. Yung kanyang Egyptian na alalay ay pinasiting niya sa kanyang asawa at nagkaroon ng anak. Huwag na huwag niyong tutulungan ng Diyos. See what happened to him? Until now, naglalaban pa sila. Pinangunahan nila ang Diyos eh. So may problema. Tinulungan. Subalit, pinin niyo po ang ginawa ng ating Diyos sa buhay. Pinalitan niya ang pangalan ni Abraham. Ginawa niyang Abraham. That's why, sino man ang tatawag sa kanya, ano ang ibig sabihin ng Abraham? The father of many nations. Every time na patawagin mo siyang Abraham, the father of many nations, although siya ay wala pang anak. Yung iba sa inyo ay nagbuntis na ngayon, kung gusto niyo ang inyong anak ay lumaking may banal na takot sa Diyos at healthy, ngayon pa lang sabihin mo, siya ay may banal na takot, itong aking anak na to, siya ay gagamitin, ako ay manganganak ng normal despite na kung anong sinasabi ng doktor na pa ay cesarean. At ang batang ito, pag sinilang, hindi kami pupuyatin sa gabi, siya ay matutulog ng mahimbing hanggang umaga.
Amen? Alam niyo po, natatandaan ko, ito pong ating kapatid na si Brother Joe, yung po nagkaroon ng sakit na hindi maganda, na ngayon po siya ay nasa Qatar yata po. Siya po ay tinext ko noon, nagpalit lang kami ng text at ang sabi ko sa kanya, from now on, bro, papalitan ko ang iyong pangalan. Ang pangalan mo ngayon is Joe Dahil Villanueva. Sabi ko sa kanya, sasabihin mo ito hanggang sa ikaw ay gumaling. Then, last week, si Bro Tony naman, sabi niya sa text niya, siya daw po ay may pneumonia at mayroong enlargement of the heart. The same thing ang sabi ko sa kanya, ngayon ay papalitan natin ang iyong pangalan. Kasi bago ka palang nagkasakit, ikaw ay magaling na. Mula ngayon, ang pangalan mo hanggang sa ikaw ay gumaling is Tony Dahil Ligaspi. Kung ikaw ay naghihirap ngayon, kung ang pangalan mo ay Lito Ligaspi, ang gawin nating pangalan sa iyo ngayon ay Lito the Rich Ligaspi or Don Lito Ligaspi. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kung ikaw ay maraming utang, no? Maaaring hindi natin ito magawa, no? Pero pag umuwi ka ng bahay, ganito ang gawin mo. Ilista mo yung mga utang, yung mga babayarin mo. Or kung meron kang resibo, ilagay mo sa harapan mo. From now on, nalaman ko na walang imposible sa taong nananampalataya sa Panginoon at nalaman ko rin na walang imposible sa Diyos. From now on, in the name of Jesus, ay dinideklara ko ng lahat ng aking pagkakautang ay natunaw na at ito ay magdi-dismaterialize at lahat ng bagay na kung saan ay marapat sa akin na yaman ng Diyos ay tinatawagan ko. And right now, I declare and decree in the name of Jesus na ang lahat ng ito ay bayad na at ako ay mayaman na. Nakikita niyo po ba? Sige po, tayo tumayo, pakapakambo natin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sige po, palakpak sa Panginoon. Lakasan po natin. Hallelujah. Oy, hallelujah. Bilang pagwawakas po, let me tell you this. If you can believe, you will not fail. Amen? Sabihin nga po natin, I will not fail. I will not fail. I will not fail. Because nothing is impossible with God. And nothing is impossible to those who believe. And I believe in Jesus' name. Amen.